22, 5 years. 5 years? Grabe, ang tiyaga. Inantay mo? Ano ba? Bakit? Bakit ang tagal? Bakit ganun katagal? Ba't ganun katagal? Ang dami kong pinagdaanan. Ba talaga? Ito naman siya, tinawagan ako noon. Ay, Tinawagan ako, bumalik daw ako. Kaso, sana all pinapabalik, Sheena! hindi ko talaga siya pinapangarap dati na makapagtrabaho dito. Marami sa kanila, puro babae. Kaya nagbabalak pong magtrabaho yan dyan dito. Siyempre, i-ready nyo yung ano nyo. Kailangan malakas yung loob. Annyeonghaseyo and mabuhay buyoimnida. And for today's video or for today's podcast, as you can see on my video, meron na tayong mga bagong gamit for this episode dahil feeling ko I felt like this is a special episode for you guys kasi we are on our second episode ng ating podcast for tonight. Yes, kasi po tonight kasi nga gabi natin to sinushoot. And again guys, this is the second episode ng ating podcast and meron na tayong napapayag na guest. And actually, sa totoo lang, nahihirapan akong kumuha ng tao dahil syempre lahat kami may kanya-kanya kaming priority, may trabaho, may family na tinatawagan, and syempre may mga sarili-sarili kaming buhay at oras na ginagawa. And sa ngayon, may nakuha na tayong isang guest for tonight. And she is one of my friends na kabilang sa member ng aking group na Chingorang at unit ng aking grupo na Kampupot. And please welcome my friend, Sheena! Yay! Hello po sa mga buyos ni Buyo. Hi, Sheena! Kamusta? Ayos lang naman. Ang taga... Kailan tayo huli nakita? So, Ang arte mo. ilang... 3 weeks ago ba? 3 weeks ago? 3 weeks ago. Hindi ko alam ba. Hindi namin alam. Pero actually kami din talaga. Isang barangay lang kami. Isang barangay lang yung tinitirhan namin. Dito lang kami sa bayan ng Umsong. And hindi kami makita. Ewan ko ba? Dahil sa schedule. Dahil syempre, ako, Saturday lang ang day off ko. Tapos sila, even sa weekend sila yung nagde-day off, Saturday, Sunday. Syempre, gumagala sila or kaya nagche-church. Hindi kami magkatugma ng oras. Kaya kaming mga magtutropa, hindi talaga kami magkakita-kita, diba? And ayan. Ngayon, makakasama natin si Sheena sa ating second episode ng podcast. And I feel so special. Napapahig natin ang introvert. Introvert to. Oo, introvert ako. O, di ba? Halata. Halata. Hindi lang halata. And, Diyos ko, dilaw na dilaw. Pero sabi nila hindi talaga ako introvert. Sure. Tingin mo, anong MBTI mo, Sheena? Introvert talaga. Lumalabas kang introvert. Ako kasi, lumalabas akong extrovert sa MBTI ko, pero feeling ko, ambivert ako. Wow! Kasi parang may mga times din na ayaw ko sa tao. Alam mo yun, parang nagkukulong. Hindi na ako. Baka ambivert ka. Pero yun nga, ang lumalabas sa atin sa MBTI is, Pero ang introvert naman, marami siyang ano. marami siyang branches, parang sa Murato. Sa Murato. Pero ko alam na yun. Ay, Hindi. extrovert! Ay, ano ba sabi ko? Introvert. Ambivert. Ambivert ako kasi may mga times talaga even, Hello? oo, introvert, extrovert yung mga ambivert. And ayun na nga, isa siya sa mga friends natin sa Chingorang. And minsan na nga lang kami magkita kasi nga busy kami sa buhay. And plus, ayun, pagod sa trabaho, kaya mas pinipili na lang namin and ayan, si Sheena lang yung tao for tonight. Kasi siya lang yung chinat ko, or siya lang ang pinapunta ko para hindi kami magkailang. Kasi pag may guest kami, tatawa na tatawa mga Chingorang. So, siya lang muna ang ating first guest for our podcast. So, ready ka na ba, Sheena, sa ating podcast? For sure. Kinakabahan. Oh, pero oo. Kinakabahan din ako dahil syempre first podcast ko na may guest or first video ko rin nga. Tapos syempre hindi ko paggamay. So kayo guys, please sa mga viewers natin, wag kayong maiilang kasi naiilang din ako. So ayan, sisimulan na natin ang podcast, ang aking first podcast na may guest. But this is the second episode ng ating podcast. And Sheena, may pa-New Year's pa rin tayo. Sheena, bilang sino ba si Sheena? Pwede, magpakilala ka, Sheena. Sino ba si Sheena? Ilang taon na ba si Sheena? Ayaw nga sa'yo. Sheena Imeda. Alam niyo sino ba si Sheena? Sino ba si Sheena? Sino si Sheena bago ka dumating dito sa Korea? Sino ako bago dumating? Isang simple lang akong
nag-work, ganyan. Mm-mm. Simpleng babae lang. Anong work mo sa atin before? sa Bago ka umalis, papunta dito. Sa microfinance ako. Yung Microfinance. talaga, yung naisipan ko na mag-Korea. Oo. Nasa microfinance ako na. So dati kang nagtatrabaho sa microfinance. So, Oo. Babanggitin ko ba yung pangalan? uy, wag na, hindi na ba tayo sponsor? Sponsor. Malay mo naman. Sasabihin, i-comment namin down below kapag nag-sponsor namin kayo. Pero maliit lang naman yun na Na microfinance. So, ilang taong ka doon? Ilang taong ka nagtrabaho doon? siguro 2 years ata ako doon. Paano ba? Ano bang kaibahan ng microfinance? Ano bang ginagawa sa microfinance? Kasi syempre, alam... Parang siyang bangko, pero yung mga inuutangan, Mm-mm. may mga, may mga grupo-grupo, Oo. yung mga tindahan, yung mga lang. Parang sa mga small, Parang- enterprises. Halimbawa, magbanggit na ako, halimbawa, card bank. Oo. Halimbawa, card bank. Yung mga nag-uutang parang pang negosyo na ganyan. So, di ba... Yung grupo or yung may may business na talaga. Familiar din kayo guys, familiar naman kayo 'di ba sa ganyan sa mga financing siya 'di ba? So, bilang ikaw nagtrabaho ka diyan, na-stress ka ba? Na-stress ka dahil may ano ka ba nasa field ka or sa office? Oo, di ba nga, nasa field ako. Uh-uh. Di ba nga, introvert ako. Hala, oo nga, oo. Hindi ko yun inaasahan na kapag buo ko ng sarili kong mga yung mag-uutang sa akin na grupo-grupo. Mm. Siguro mga naka-13 ako noon. Pero ang nabuo ko siguro mga 4. At ako yung pinakaunang nagtayo sa isla ng grupo. Isla? Wow. As in Nakatatlo ako, di ko alam kung wala sa mainland. Oh, wala. Wow. Ano ka, uwian ka? Oo, uwian lang kami nun. Halang hirap. Malayo ka Tapos doon? ako lang yung napunta dun sa isla. Ganyan. Hala. Pero hindi ka naman pinahirapan ng mga pinapautang mo kasi 'di ba? Sa amin kasi alam ko familiar ako sa ganyan eh. Nahirapan naman siguro ako, pero di ko alam. Mabait siguro ako sa kanila. Oo, kasi parang feeling mo si Sheena yung yung uutangan mo tapos makukonsensya ka na lang pag hindi mo binayaran. Ganon. Pero hindi ko pa naman na-experience na Ano experience mo na pwede natin i-share? syempre pag mabait ka, pero bawal naman yun. Mm-mm. Yung papautangin mo yun. Oo. Big card hindi financing. Pautangin mo tapos hindi ka na babayaran. Nanggigigil ako dyan. Totoo yan. Hindi na ako nabayaran nun. Pera mo? Oo, pera ko yun. Gray. Pero di ko naman na-inano. Hala. Ano yung kamag-anak mo? Ano ba ga? Yung financing na yun, isa bayan nyo or sa ibang bayan ka na-assign? Sa ibang bayan. Hindi pwede kang sa bayan nyo, hindi ganun. Pwede naman kasi meron din naman siyang branch doon. Oo, gano'ng kalayo? Nasa lang kasi ako, Sa bagay, taga mainland ka naman, di ba? Sa city ka naman. Tagasan ka nga sa atin, Sheena. sa Albay po. Wow, ano siya? Kamag-anak siya ni Catriona Gray. Yes, at saka ni Bini. Hindi Sheena, nakapangalan ko din. Bini, si Sheena, Albay siya? Hindi pala. Si Gwen. Oo, siya si Bini Sheena, ako si Bini Maloy. Bini Kaloy pala, Bini Kaloy. Pero nakita mo na sila personal, hindi pa? Sino ba? Yun, biglang random ng natin. Kung nakita na hindi mo pa nakita si Gwen. Pero, Nakalayo na yung topic natin. oo, di ba kung saan susuot yung topic na to? Pag ako yung kausap nyo, napakarami niyang branch, parang financing. So, Sheena, doon sa pagtatrabaho mo doon sa financing, naging masaya ka doon? Oo, di naman. Kasi nga may mga, may mga nanay. Basta, Parang okay ka na. Bakit ka nag-resign? nag-resign. Kung okay ka naman pala doon. Ayun na nga. Kasi nga, nakilala ko, pasok yung Korea nga. Oo. Yung isa, Year ano yan? Bakit mo siya? Bakit? mga 2018 ata. Pero alam mo nung time na yan, parang feeling ko, hindi siya ganong katunog pa ang Korea. Hindi pa. Hindi, sa totoo lang. Parang, Kasi yung kaibigan ko nga, ay yung kawork ko pala, parang nasabi sa amin na may orientation ganyan. Sa Naga. Malayo yon, siguro mga 2 to 3 hours sa amin. Kami nga, nag-work kami, nagkaayaan kami. Oo. So, after trabaho, diretso kayo doon. Saturday kasi nun may orientation ba? Akala ko naman, binaypass nyo yung company nyo, be, after trabaho, tara, be, apply tayo doon sa Wait lang.
ano kasi, after ng nung Saturday nga, ba nag-orientation, pumunta kami doon. Nakamotor kami, din nag-orientation. Hanggang sa, yun, nagustuhan ko naman siya kasi libre daw yung bahay. Malaki yung sahod. Girl! Hindi naman. Ay, sana all! Kayo, sila, libre, di ba? Libre kayo sa bahay nyo ngayon. Girl, ako may bahid ako dito sa bahay, kaya namumulubi talaga ako. Libre daw. Basta libre lahat. Libre yung pagkain. Pero sa ano lang naman yun, sa company. Pero syempre, sino ba naman di may kayat doon? Nagustuhan namin lahat. Oo. Pero, dalawa lang kami ng kawork ko na tumuloy. Nang pag-i-schooling? Oo, ng schooling. Bakit? Bakit dalawa lang kayo? Ewan ko, siguro kami yung mas nag-pursue. Pero At gusto ng iba. At saka, nakakahiya yung sabay-sabay kayo magmamas resignation. Apat kaming unang nag-aral, pero dalawa na lang kaming natira. Uy, sobrang thankful ko din dun sa kasama ko. Sa kasama mong nag-aral. Shoutout muna siya. Kay Kuya Peter. Ay, lalaki siya! Kasama na yun. Parang, syempre, kung hindi rin dahil sa kanya. Siya yung nag-introduce sa'yo na mag-Korea. Hindi. Pero, kasama siya. Kasama ko siyang nagtapos ng schooling. Oh, talaga. Di ba 2 weeks yung training? Oo. Dire-diretso kayo? Yung pag-school ng Korean language. Syempre may work kami noon. Weekdays din yung pagtapos ng pagtapos ng work. Syempre hanggang 5 yung work namin, 'di ba? Tapos magsisimula yung klase naman 7 to 7 to 9 or 6 to 9. Nakakaabot kami doon sa Naga 7 p.m. 6 p.m. Hindi pala 8 to... Oo, basta gabi, night shift. Oo. Dadating kami doon, 1 hour na lang yung... 1 hour na lang yung makukuha namin na klase. Naaabutan nyo. 3 hours yun, pero 1 hour na lang kami. Oh kasi my God. yung bahay namin 2 to 3 hours pa. Ako naman, nung ako ang nag-schooling, 2 weeks din yung tuloy-tuloy. Oo. Tapos, morning yung school, 8 to 4. Kabilang bayan pa yon. So, ganun din. Oo. Alam mo ba, 4, dadating ako ng mga 5 na sa bayan, sa kabilang bayan, sa amin. Papasok ako ng 6 p.m., out ng 2 a.m. 2 a.m.? Yes, tapos gaano pa kalayo yung bayan sa paamin, papunta sa amin, so 30 minutes pa na pagmumotor yon. So, uuwi ako from mga 3 p.m. ako makakapag-out. Gigising ulit ako ng 6 a.m. para bumangon for school. Yes, sobrang sacrifice ang ginawa ko para dito sa Korea. So, ganun din pala ang ginawa mo, no? Oo. Inaabot pa kami ng ulan noon. Sinabay mo. Oo, thankful talaga ako dun kay Kuya Peter kasi hinatid pa ako dun sa bahay. Halang bait na. Tapos yung biyahe niya, 30 minutes. Nasaan si Kuya Peter ngayon? Nandun pa rin siya sa Hala. Bakit? Nag-exam ba siya? Hindi siya nag-exam. Ay, sayang naman. Hindi ko pala sure. Alam mo, pero may mga storya na parang sa mga audition. Kasi magmamaynila pa, di ba? At saka, di ba, alam mo, may mga storya or kaya may mga instances na kung sino pa yung parang unang, tara, apply tayo, tara, audition tayo. Kung sino pa yung bit-bit mo, siya pa yung nakakapasok. Totoo yun. Hindi ko rin talaga na makapunta ko rito. Tsaka hindi ko talaga balak magtrabaho dito sa Korea. O, di ba? As in wala kang idea. Tsaka parang year 2018, parang hindi pa ganong kakilalang Korea. Hindi pa. Though, alam natin may Korea, mag-abroad. Hindi ko alam. Oo nga, hindi ko alam. 2015, hindi ko alam ang EPS talaga. Alam mo ba, ako ay 2022 ko lang nalaman yung alam sa ganyan. Na may EPS pala, tapos ganito, ganyan. Hanggang sa parang siyang, after ng year na yun, tapos nung na-expose na ako dyan sa EPS something na yun, parang, okay, parang, ang dami palang applicant. So, siguro dahil hindi lang tayo familiar. No, kasi nga parang pinaka-familiar dyan ay yung mga taga Pampanga kasi sila yung marami. Tayo naman, ako Batangas, pero sa amin wala. Ako din, hindi ko nga alam na. Sa barangay nyo, may alam ka ba na ibang nagkukorea? Sa barangay namin, sa amin siguro wala kasi sa Naga pa kami. Dumayo pa kami para Sa barangay ko kasi, hindi ko sure ha, pero sa pagkakaalam ko, wala. Pero may kakilala ako, di ko alam kung sa amin siya nag-aaral or sa Maynila na din. Dito din. College.
Schoolmate. colleagues din. Parang ganun. Ka-department. Ngayon naman, meron na akong kabarangay na narito na rin. Isang beses nagkita na kami, pero sa ngayon, hindi pa rin. Hi, shout out, Kuya Mark. Miss na kita! Tara, uwi tayo. Chares. So anyway, Sheena, ilang taon ka nung ikaw ay nakarating dito? Ay, ilang taon ka nung nangyayari yon, yung magsisimula ka na mag-aral? Nagsimula ako mag-aral, siguro mga 22. 22 years old si Sheena noon. And dire-diretso na yun, di ba? Nag-schooling ka na. 21, mga ganon. Tapos, aral-aral. Anong month ka nag-aral? Nalimutan ko na yun eh. Ang tagal na. Pero, nung nag-aral ako, sabi ko, parang hindi ako makakapag-focus sa pag-aaral. Parang gusto ko Oo. self-study. mm-mm. Kaya nag-resign ako. Tapos siguro mga 1 year din akong hindi nagtrabaho. Bumakante ka ng 1 taon para sa pag-aaral din. Study ako, pero hindi ako nakakapag-aral minsan lang ako mag-ano. Para sa pag-aaral. Oo. Wait lang, 1 year kang walang trabaho. Oo. Ano ginagawa mo noon? Siyempre parang, Wala, sabi ko mag-focus ako sa ano sabi ng breadwinner ka ba? Hindi naman. Hindi naman. So, ano sabi ng parents mo, ng mga ate, kuya Saka mo? yung nanay ko nung nagtatrabaho pa dati, teacher yung mama ko. At saka bata ka pa naman, 21. Tapos may trabaho din ako, di ba? Oo. Nag-resign nga ako. Para sa pag-aaral. Tapos noon di ba, nag-exam na nga. Tapos, syempre, Kay anong year ka nag-exam? 2018 din? di ko nga alam kung 2018 yan, 20... First take ka lang? Basta, siguro magpa 5 years din ako nag-antay. Wow! Ay, oo nga. Kasi, 2020, ano ka dumating? Kailan ba yun? 2022. My gosh. 2018 ba? Kung sabi mo, 2018 ka mo nakilala. 2017, 2022 ka nakadating. Oo. So, ibig sabihin, 18, 19, 20, 21, 22, 5 years. Wow! 5 years? Grabe, ang tiyaga. Inantay mo? Ano ba? Bakit? Bakit ang tagal? Bakit ganun katagal? Ba't ganun katagal? Dumaan ang pandemic pala, no? Pandemic, ilang taon ba yun? Siguro mga 2 years ba? Oo. 2020 until 2021, kasagsagan nun, di ba? Early 2022 para, no? Kasagsagan. Hala, parang ang malas. Ang dami kong pinagdaanan. Bakit? Paano? Di ba nga? For 5 years. Oo. Hindi nagkaroon ako ng rooster. Ang tagal-tagal, hindi pa ako yung nasiselect ba? Oo. Pa-expired na siya. Tapos Hala, na-extend. hala kayo yung gano'n, di ba? Marami ganong senaryo na tawag dito, na pa-expire na, tapos biglang, hala, nasusulik. Hala, ganun ka? Ganun nangyari sa'yo? Oo. Ah, Tapos naselect ka na. Tapos, wala pa pala yung kasiguraduhan. ay, ko. Ano yun, for 5 years, di ba? For 5 years ka nag-antay. Parang nawalan ka na ba talaga ng pag-asa, Shin? Kasi syempre, 5 years na yun. Tapos, ano bang... Baka siguro. Pero parang hindi. Pero, bago yun, di ba, 1 year akong walang trabaho. Sabi ko, parang gusto ko matry mag-isa. Kasi pagdating ko dito, mag-isa na ako. Oo. Ano ba sa atin ba is, ano ka sa family talaga? Parang family-oriented? I mean, nasa bahay ka ng... Pero hindi ako Hindi ka sanay na malayo sa magulang? Hindi ko masabi, pero parang sanay naman ako kasi hindi ako ma-homesick. Hindi ko nga alam nung nanay ko, ng ate ko, sasabihin pa nila. Kumbaga, parang kaya mo namang mag-isa. Kaya mo ko naman. mag-isa, pero parang gusto kong mataray. Talaga yung malayo. Oo. Kasi talaga, dito sa abroad, matututunan mo ang lahat-lahat. Makikilala. Tsaka, hindi ko pa kasi nataray. Halimbawa, matulog na. Girl, mawawala ka sa camera. Lumapit ka dito. yung mag-isa lang ako sa bahay, ganyan. Hindi siya nataray. Tapos yun, Maynila nga ako. May kasama din. Nung time, sa gitna ng 5 years na yun, di ba? Sa gitna, doon ka nag-Maynila. After 1 year, nag-Maynila ako. Oo. Parang sabi ko, hindi to pwede. Kailangan masahod din ako. Oo. Di nag-Maynila. Napunta ko sa bench. Okay. Another sponsorship, baka naman bench. Dun ako, Sa Manila na. naging seasonal worker ako doon. Tapos,
Yung ano nga, nung nagkaroon na ako ng ano, ay hindi pa din, nag-resign din pala ako. Nag-resign ka doon sa bench. Matagal ka doon? Hindi pala ako nag-resign kasi nga seasonal worker din ako. Kontrata, mabilis lang, Oo, mabilis lang. din ako kasi Oo. nung pandemic nga, Ay, pandemic days din yon Oo. ang bench mo. sabi sa akin, kukuhanin na lang daw ako kapag kailangan na. Ano ko? Ay na naman tayo sa mga gaya. Kukuha rin pag kailangan. Ganyan. Kukunin nyo lang kami pag kailangan. Ang gigigil ako pag ako talaga. Ito naman siya, tinawagan ako noon. Ay, Tinawagan ako, bumalik daw ako. Kaso, sana Alvin babalik Sheena! kaso, may nahanap na akong trabaho ulit. Ayan. Nakaanin ako. Sinasabi ko sa inyo, kayo, kapag may nakita na kayo, wag nang itatapon, tapos pababalikin nyo rin in the future. Alam mo yan, Sheena? Nanggigigil talaga ako. Maniwala kayo kay Buyo. Nanggigigil ako sa inyo. So, nun ngang, bumalik ka. Experience nito. Hoy, hindi ako yung guest. Ikaw yung guest. But Hindi na ako bumalik kasi may ano na nga ako, may another work na ako. oo, hindi ka na bumalik doon. So, for 5 years nga na yon. Then, after 2022, 2022, anong month ka dumating dito? September. So, parang laylo na yung pandemic niya. Ay, girl! September! August ako bumagsak. Ilang take ka? Isa lang. Talino, be. Ako yung K-pop. CBT ka. 2 takes. 2 takes ako. Text ka? Oh, anong KLT ka? 15. Ako kasi KLT 18 nung August 2022. Girl, bagsak ako nun. Apakagaling, ang bait ni Lord kasi parang binigay niya sa akin. That year, nagkaroon ng KLT 19. Oh. Usually parang isang KLT per year lang usually. Parang sa pagkakaalam ko rin, 'di ba? So parang nagdalwahan, 18 at 19 nagsabay. September nagka-schedule ulit. October ako nakapag-exam. Yes, super So parang ang bilis-bilis ng facing sa akin. Pero sa girls, syempre, 'di ba? Alam natin yung mga issue. Ay, hindi naman issue siya. Pag babae daw kasi matagal. Matagal Mahirap daw. ma-select. Oo. Kaya nawawalan din ako nun ng pag-asa kasi nga yung babae daw, hindi. Mahirap nga ma-select. Oo, pero kung titingnan mo naman, ang dami naman din babae dito. Nagtrabaho dito, be, 'di ba? Kaya huwag sinasabi ko sa inyo, gigig. Diyos ko, sinasabi, mamaya, 1 year lang nakapunta na dito. dadako tayo sa sunod na facing ng podcast na ito, kung ano mga katrabaho nito, be. Magugulat kayo. So, anyway, Sheena, again, bakit nga Korea? Bakit Korea? Sa dami ng bansa, Taiwan, Canada, US. May kamag-anak ka ba sa abroad? Italy? May mga kamag-anak naman ako sa ibang. Anong mga countries? Pero hindi naman kasi siya yung yung work talaga na ano. Oo, mamaya mawawala talaga si Sheena sa... Kaya nga, dito na nga. Pero bakit Korea? Anong... Hindi ko talaga siya pinapangarap dati na makapagtrabaho dito. Kapatid ko siguro. As in, hindi ka familiar, I mean, naririnig naman natin ng K-pop, di ba? K-drama. Pero hindi ba yun yung... Alam na na pwede magtrabaho dito. Ganyan. Hindi yun yung reason. Dahil sa mga kawork ko nga. Oo. Naengganyo nga ako. Ganyan, dahil dun nga sa malaking sahod. Kaya nagpurso na rin ako pumunta dito. Ako hindi ko rin talaga alam na pwede ang trabaho. Hindi ko alam. So ako nung ako'y bata, kaya naman ako narito sa Korea, be. Gusto ko talaga maging K-pop before. Yes. 14 years old, be. Nakakaharap ang baklang to, maging K-pop idol. Then, hindi naman natuloy. Tapos, tinatak ko talaga siya sa isip ko, dadating ka sa Korea, makakarating ka rin. And, look, Nakarating ka nga, pero where's happening? hindi pa isang K-pop idol. Yes, wag lang namang maging K-pop na alam natin. Diyos ko, mahirap. Nakakatakot maging K-pop and dadako ulit tayo dyan. So, again guys, bakit nga Korea? Dahil hindi mo naman siya kilala, no? Hindi. Pero dahil sa sahod niya, kasi malaki. Alam nyo ba, ang pinaka magpapasilaw talaga sa inyong lahat dito sa mga mag-a-apply is sahod. Kung i-convert mo into peso, beha. Ang sabi kasi dati, 100,000. Pero, malapit siguro, pero pagod na pagod ka na nun. Pero, Huy, nakaranas ako niyan. Totoo, nakaranas ako. Aminado ako. nakaranas din naman ako, pero pagod na po. Siyempre, Ay, Diyos ko, Daibe. Para akong tinatanggalan ng kaluluwa.
madami ka pang pagdadaanan. Iba kasi din, hindi po kasi ibig sabihin na, na parang nasa Korea kayo lahat. Iisa yung yung klase ng trabaho. Be, anong gawa nyo? Ang gawa namin, gamot. Sa gamot. Tapos mga nagbubuhat din kayo, di ba? Kami kimchi, kung tatanungin nyo daw, hindi ko naman, pero marami nakakapagsabi, kapag daw kimchihan factory, pagod daw. And B, talagang alam mo yung sahod mong yun, masisilaw ka pero pagod na pagod ka. At saka, ito bang gusto ko explain na sana maging ma-enlighten din naman ang mga tao, di ba? Malaki po talaga kung dadalhin mo talaga sa Philippines. Girl, sa katulad ko nagbabayad ng bahay, ng kuryente, tubig, expenses papadala ka sa inyo, may pinapaaral ka, lahat. Girl, Diyos ko, para kalaang din, minimum wage kami, di ba? Minimum wage naman kami, tapos hindi kayo mo-OT, di ba? Hindi madalas. Hindi madalas, pero pag syempre may peak din. Oo, pag may mga peak season. Pero pag hindi peak talaga, yung parang normal, talagang 8 hours lang, no? Minimum wage talagang gagalingan mo na lang mag-survive dito. And, Diyos ko, ang hirap nung ma-achieve, lalo sa amin, nung naabot ko yon, muntik na akong maabot ko rin ng langit, be. Di talagang pagod. Oo, kaya, Diyos ko, kita mo ang stories ko, di ba? Mga stories ko sa Facebook, sa mga paawa, effect. Oo, pumaya talaga ako dito. Bukod sa puyat, stress sa trabaho nga. So, sino ba ang guest? Sino ang guest natin? Para napunta sa akin ang ating So, Sheena, nung ikaw ay, bago ka dumating dito, may kapamilya ka ba dito sa Korea? Meron akong kapamilya, syempre si tita. Oh. Si tita, di ba? Parang hindi ko alam, pero, si tita, taga? Hindi ako masyadong alam mo na. Si Tita Fe. Hindi mo pa yung Hindi ko pa siya na-meet. Hindi ko pa siya na-meet personal. Pero yung nakita ng mga friends. Oo. Kasi si Sheena, taga saan si Tita Fe. Hi, Tita Fe. Nakakainis ka. Nakakainis. Hindi pa kita na-meet. Gusto mo ma-meet si Tita Fe. Sabihin mo, na-mention siya dito sa podcast na ito para panoorin niya. Another one view yan. So, anyway, bakit? Siya? Nagtatrabaho siya dito? Si Tita Pe? Anong klaseng kamag-anak? Si tita kasi syempre may family na siya dito. Ay, ibig sabihin ko, siya ba ay, mo siyang tita? Kapatid siya ng tatay ko. As in talagang blood-related kayo. First blood compact. Kapatid ng tatay mo. Tapos, nandito siya kasi nga may pamilya. So, hindi parang yung alam natin na nandito siya para magtrabaho, no? Hindi kagaya natin na pukpukan ng trabaho. Dito, ang tita, tatrabaho, may pamilya. Masaya. Di naman siya sa trabaho, di ba? Oo. Alam mo na dito. Oo, Diyos ko. Dito, sa totoo lang, robot. Kalabaw. Mukha lang kaming Kung di naman may balak pumunta dito, ready niyo yung emotions niyo. Yes, yung sarili. Pasensya niyo talaga. Physically, mentally, emotionally, be. Sulit naman yung pagpunta dito, pero kailangan ready yung emotion niyo. Sobra. So yun na nga, si tita ay tao dito. Siya ang, narito siya. Nakikita kayo ni tita madalas. Ilang beses na kayo nagkita ng tita? Mga ilang beses. Madami na, no? Kasi parang, madalas kitang naririnig na padejon. Oo, pero hindi kasi ako madalas napunta. Ibig si tita nakapunta na dito. Nakapunta na siya. Sa Umsong. Ko, syempre. Ay, nung, supportive. pinuntahan ka niya din dito nung halos pagdating mo. Hala. Kasama niya yung asawa. Hindi naman siya yung tita na yung parang, hoy. Nagigigil. Hindi kami mga ganun tita na nakakagigil. Hindi naman, mabait naman yung tita ko. Mabait siya. Ako lang ata hindi mabait. Hoy, mabait si Sheena. Hindi ko lang alam. Hindi kasi ako pala punta Ay, hindi ka pala punta sa tita mo. Hindi. May anak siya. Siguro nung hindi pa ako pagod, napunta ako dun. Pero ngayon, Oo. Ngayong habang tumatagal talaga tayo dito, mafe-feel mo yung pagod eh. mag-stay na lang sa Di ba, nung una kasagsagan po ng aming pagkarating dito, ang Chinggurang, super active. Oo, ang active na. Weekly, narito kami sa bahay, nagsasaya.
Nung dumating ang panahon, be, parang gusto na lang namin matulog. Nagkanya-kanya na. Pero hindi kami buwag. Nasabi ko, disband daw kami. Hindi naman kami disbanded. Oo, kami lang talaga ay may mga times na syempre mas gusto naming magpahinga ng kanya-kanya or kaya tawag dito, may gagalaan kaming kanya-kanya. Kaya, Ngayon kasi busy na si Buyu. oo, medyo, kasi nga, Sabado lang off ko. Sunday di kami pasok ako tapos. Ayaw nga sabihin. Sunday. Tapos, alam mo naman Saturday, mag-iisip ako ng, yung content. Alam mo naman, nasa content creator. Pinapasok natin yung content creation. Sana all pinapasok. And, wala. Sheena. Happy ilan na? Happy 40,000 viewers? Saan ba ga? Followers? Sa TikTok? TikTok pala. May 34 lang. Hindi na nga 34. 34 lang ako. Dadami pa yan. O sana dumami tayo. And please, hindi pa naman ending ng nasa first phase pa lang tayo na i-follow nyo kami sa mga social media namin. Mamaya magpapromote kami ni Sheena. So, ayun nga. Ikaw ay ilang taon na dito sa Korea? 2022. Ako, 3 taon may... Sinisipon ako ba? Alam ba yun? September, October, November, December, January, February. March. 3 years and 6 months. Magti 3 years and 6 months. And nakapag, ka na, Yonjang, pag-extend ka na. So, kasi kami dito sa Korea, ang una naming kontrata na pinipirmahan is first 3 years. Wow! Then, depende kay company talaga kung i-extend ka ng another 1 year and 10 months. Sige, i-reveal na natin. Pero halos kadalasan naman sa company namin. Ay, girl. Sa company namin. Oo. Alam sa iba. May narinig ako. Napaka-chismosa. I have a friend na hindi siya in-extend ng company nila. Oh? Kasabayan. Hindi ko na lang i-mention. Pero, ang scenario, syempre, we are expecting na i-extend, di ba? So, kami, dumating ang aming letter na ma-expire ng aming visa January ng taong ito. Ngayon, sa kanya daw, wala siyang nare-receive na letter. Walang letter na nare-receive. Tapos, ako naman, may na-receive na ako. So, sinabi ko agad sa office, Madam, ito, may kinemerot na ako. Kailangan pala hindi sabihin. Sinabi ko rin, para mas, mas malinaw. So, sige, extend naman na. Kasi gusto naman ng company na mag-extend kami. So, extend. Okay, pa. Hindi, kinakabahan nga ako, be. Kasi walang update. No, isang linggo lang ako January, di ba? At tapos na visa ko March. So, di ba sabi, within 3 months daw, kailangan ma-extend. apply na ulit. Oo, mai-apply ka. Girl, hindi nila ako, January ako kinuhanan, tapos hindi nila ako sinasabihan kung ano ng balita. Palalayasin nyo na lang ako bigla din eh. Tapos alam mo, February talaga, parang kinakabahan ako until nagtanong na ako, sabi, ako ba talaga ina-extend po? Sabi, oo. Tapos sinanong ko, dahil di ka alam ko yung pagpapatatak sa ID. So, na-extend na nga ako. Yung pala, hindi lang kinukuha dahil nagbago yung sekretary namin. So, hindi pala kinukuha. Ngayon, ikaw na magpapatatak. Oo. Kami din. Kasi kami dati, yung sekretary namin talaga, Shin, lahat talaga. Even ako yung nilagnat sa trabaho, nilalagnat. Hinahatid ako hanggang ospital, hanggang bahay, hanggang dito. Totoo, wala siyang halong eme. Ganong ka asikaso ang secretary namin before and nag-resign na siya. So ngayon, bago na secretary namin, hindi ko alam na ganun pala yung sistema na kailangan ikaw magpatatak. And nakapagpatatak na po tayo, guys. Extended na ang buyo. And si Sheena, extended na rin ng another 1 year and 10 months. So after nun, so parang bubunuin mo siya ng 4 year and 10 months, di ba? 4 years and 10 months. After nun, may plano ka pa ba na kasi may tinatawag tayong sincere, di ba? Sincere, kinemerut. So alam yan ng mga EPS natin. And ikaw ba, Sheena, may plano ka bang magpa-sincere? Hindi ko pa kasi siya... naisip ko din naman. Kaso, bilog nga yung mundo ko. Minsan gusto ko mag-extend. Kasi mga nararanasan ko, parang ayoko na. Pero parang, pag naisip ko na, wala pa akong ipon, ganyan. Yes! Meron na akong katulad. Wala ring ipon. True, baka pala talaga to. Ngayon, ang ipon ko palang parang 1 month pala ako. Hala, talaga? Parang tropa ko talaga to. Ako kasi, ewan ko sa akin, pala uwi kasi ako. Pero may Nakailang uwi ka na nga?
At saka, may may napundar naman to kahit papaano. Oo, hindi pa man naman siya tapos, pero at least nasimulan na. Oo. Ganon din ako, be. Hanggang sa natayang ka na. Wala nang budget. Yung naulan, Oo. Yung iba kasi nag-iipon muna. Oo. Tayo. Magkakaiba kasi talaga. May iba na titiisin, saka full blast talaga. Pak! Pagawa tayo or anything. May iba naman na... Parang hindi rin siya maganda sa atin. Dapat kasi may ipon talaga tayo simula pa dati. Feeling ko, it's not... Parang alam nyo guys, Sa atin din naman kasi yun. Pero, hindi, na-excite kasi tayo. Na-excite na tayo. Na-ex- Ganun talaga siguro pag maano ka. Yung, family-oriented din. Oo. Ganun. Kasi family-oriented si Sheena, family-oriented kami na parang gusto namin agad maibigay yung best. Oo. Ganyan. Alam niyo pala talaga, ang natutunan namin, huwag ka magmadali. Bini Sheena talaga, ang buhay ay di karera, huwag ka magmamadali, girl. Kasi, Alam mo yung yung kawork ko, Korean yun na, nagsasabi sa akin, sabi niya, sabi niya, may ipon ka ba? Sabi ko, wala po. Sabi niya, bakit? Pinapadala ko po kasi sabi ko, huwag ko daw, busin pagpadala ko kasi kailangan ko. Paano daw pag magsasarili na ako? Eh di wala daw. ay girl, alam mo ba, syempre kilala nyo naman si Pujang Nim. Kilala nyo rin guys si Pujang Nim. Alam mo, ilang beses niya ako napapagalitan regarding sa pera. Kasi nga, di ba, ang kultura yata, sa pagkakaalam ko, ang kultura dito sa Korea, kapag ikaw ay parang may buhay ka na, buhay mo na yun, be. Like, parang wala na tayong, hindi naman walang pakialaman, pero kailangan mong matuto sa sarili mo, kailangan mong mag-ipon. Para sa yun na yan, iyon na yan. At ang mga tao dito, hindi ko naman po inaano ha, pero yung mga tao dito din, kahit matanda na, nagtatrabaho pa, gumagawa sila ng paraan. Sa napapansin ko kasi, tsaka yung mga nasasabi din sa akin, yung mga, kasi, mga Korean, halimbawa, yung mga anak nila nagkatrabaho na. Yung, sahod nila, sa kanila lang. Oo. Tsaka yung mga parents nga, nagtatrabaho din. Para sa kanila lang. At saka isa pa sa maganda dito, may chance kasi magtrabaho matatanda. Oo. Dito, Parang walang... Wala kasing pinipili dito, may may sakit ka man, ganyan. Oo. Tinatanggap ka pa din. Kahit, girl, may katrabaho ko, may topak. Oo, di ba? Dito walang age, walang discrimination. Depende na lang kung susuko na yung Wala discrimination sa kalahi. Sa kalahi. Kalahin nila. Sa kalahi, be. Yes, as a Korean. Oo. So, ayun na nga, parang napagsabihan ako ni Pujang Nim na wag kang, sabi ko, wala na ulit akong pera. As in, isang araw lang. Sabi niya, bakit? Okay, nagpadala ako, nagbayad ako, blah, blah. Kaya nga na, napagalitan na naman ako. Kasi nga, tapos may isa pa kami na pag-usapan. Hindi ko na lang siya di-disclose dito, pero parang, ang point niya is, magtrabaho ka para sa sarili mo. Parang, masakit siyang tanggapin, pero tama. Masakit siyang tanggapin yung sinasabi ni Pujang Nim na sarili mo lang. Tama yun. Tama naman yun. Pero ang sakit lang na kapag ginawa ko yun, bilang kultura ng mga Pilipino, at saka, ako to parang, di ba, as a family-oriented na person, parang hindi mo naman kayang pabayaan ng family mo. Sa totoo lang, kahit na ako'y matalak, ako ay parang minsan ikaaway ng mundo sa pamilya namin, pero parang ako yung hindi ko kaya silang tiisin. Si Sheena, ganun ka rin, di ba? So, sabihin natin tama naman yung sinasabi nila, pero pag ikaw na nga rin talaga yung nasa sitwasyon, hindi kasi talaga lahat magkakatulad. Sa akin naman kasi, magkaiba lang tayo ng sitwasyon . Ako kasi, yung family ko, mga kapatid ko, may mga trabaho din. Yung nanay ko, meron na ding kanya. Pero syempre, bilang anak ako, hindi ko rin wala na syempre, magbigay pa din, ganyan. At saka hindi ka naman panganay. Hindi. Parang hindi kasi ako namumroblema sa nakagaya ng iba. Hindi ka, parang sabihin natin, hindi ka naman breadwinner. Hindi naman ako breadwinner, pero kailangan lang natin magbalik loob pa. Oo. So, balik loob ba tawag doon? balik loob, baka ko Parang naman kasi. Parang, hindi naman yung term na utang na loob. Utang na loob. Kasi parang ang ng utang na loob, pero parang pagbibigay pugay. Parang pag mo na lang, yung
pag-appreciate mo sa nagawa ng Oo, ng kasi syempre, ganyan. And ayun na nga, so parang Yung parang ayaw kong pag kailangan, ayaw kong pahirapan, ganyan. So, Sheena, ikaw ay 3 years na dito, 'di ba? And syempre kilala ko naman si Sheena and Friends. Si Sheena and Friends, yung kanyang mga friends kasi friends ko na rin sila. Ha? Yung matampoy mo ganyan. Yung matampuhin namin yung friend sa Pilipinas. Para ako yun. Ay, siya pala yung matampuhin. Ay, oo nga. Ikaw pala yung matampuhin namin, friend. Yung matampoy, ako mas Ay, parehas kami matampuhin. Kami yung pinakamatampuhin sa, Chinggurang. Sino bang walk out sa atin? Ikaw. Siya si walk out girl. Ako naman, ang ano ba ako? Hindi ako pala imik pag inaaway ako. Alam mo yan. Ako din. Marisa, alam mo yan. Si Marisa ang aming ang... Kapag nanahimik na ako, Oo. alam niyo na. Gets na rin niya. Gets na friend. Sa friend namin na sa Pinas, silo Ate Marisa. And kay Ate Jonah, napaka-OA. Meron pa isa. Si Ate Jane, at si Ate LB, si Ate... Madami sila. Marami, Chinggurang. Pero syempre, nagka-unit kami, di ba? Kung may Chinggurang, may sub-unit yan. Yung Kampupot. Yung Kampupot, yun yung girls. Tapos ako, featuring buyo. So, ang friends namin, ako, si Sheena, si Ate Elv, si Marisa, si Jane, si Ate Jonah, si Melvin, si Reden, si Kuya RJ, at si Kuya Limuel, sina Ate Mayan, sina Kuya Glenn, and Ayaw nga, sige lang. Oo, nasa unit kami. So, ang sub-unit, ako, si Sheena, si Ate Marisa, si Ate Jonah, at si Jane. Kami ang sub-unit na Kampupot. So, kami pa rin ang, ayun, mga pinakamatampuin sa grupo. And, sabi ko nga, Yung mga gagalitin doon na. yes, ang mga gagalitin, hindi ko sinama. Yung sila naiwan, si Marisa, si Jonah, si Ate Jane. Sila yung mga anger issues, kami yung mga emotional personality. And, ayun nga, Sheena, bilang syempre, alam ko naman, si Sheena po ay nagtatrabaho sa factory ng gamot, dito lang din, and marami sa kanila, puro babae. Wow! Yes, all girls. At ang nakakaloka, ilang kayong Pinay? Madami na, di ko na alam. Nung una kang dumating, ilan ang Pinay? Parang may bra. Parang may bra. Siguro mga 20 pataas. Girl! Mga 22 ganyan. 22 pataas. Nung dumating siya, 22 na sila. Mas nadagdagan pa. Oo, ang dami ng bagong karakter sa inyo. Hindi ko nakilala dati. Siyempre, alam ko yung halos buong building yun na mga kapwa natin Pinay dyan. Puro babae po talaga sila. And Lalaki na din kami. Ilan ang lalaking Pinoy? Dalawa. Lalaki. Tama. Oo nga, lalaking Pinoy. Sorry. Si kuya yung asawa ni ate, di ba? Oo. Isa yun. Tsaka sino isang Pinoy? Si Kuya Sadi. Asawa din ng katrabaho. Required po ba yung couple-couple? Sa amin may couple din. May couple. Oo, si ate at si kuya JC. Di required char. Hindi naman. Nakakainis! Pero, syempre, nakakaano pa din kasi nagtatanggap sila, no? Oo, dito no, napansin ko nga, hindi sila kung mag-jowa, mag-asawa. Kasama sa company. Girl, sa Pilipinas, naglalandi pala kayo pag hihiwalay na kayo sa station nyo. Di ba? Kaya wala din naman sa atin, sa department. Dito? Oo. Oo, pero sa kumpanya, diba? Parang dito, magpinsan bawal, magkapatid bawal, diba? Bawal, pero ang pasahod. Baka OA yun lahat. So, ayun na nga, napakarami nilang babae sa company nila. And, diba, as you can see, pero hindi nyo naman nakikita, as you can see, sobrang dami ng girls na nasa company nila. And lahat ng yon ay nangarap. Diba? Nangarap lahat na. Oo, kasi syempre, sabi mo nga, hindi biro ang pag-aantay ng 5 years. Mas yung mga nag-exam lang, tapos nandito na. Meron din naman mga Oo, may gano'n. Ako kasi, naselect ako, syempre, lalaki pa rin category, di ba? October ako nakapasa, parang sa pagkakalam ko, late December or first week ng January, na-hire ako. In span of 5 months talaga, nakaalis ako. Ikaw, in span of, after mo makapasa. 5 years. Ay, oo nga pala, no? Kasi yung nagkaroon ako yung pagkaroon ko pala ng CCVI, yung naselect pala ako.
sakto yun, anniversary ng lola ko. Ah. Tingin kaya ako, baka Anniversary ng Pagkamatay. pagkamatay. yung lagi akong sinasama. Shout out. Oo, kay mamay. She rest in peace. Oo, walang, mamay, may internet ba dyan? Oo, sabi ko nun, ay, tingnan ko kaya kung may kung na-select na ako. Pagtingin ko, tawa ako. Hindi natin, Sakto yun, no, nung time na yun, nag-iisip ako kung babalik pa ako sa company oo, ko na last na pinagtrabaho. oo, Kasi pinag-iisip na ako, sabi ko, nag-iisip muna ako. Tapos sakto, nandun na. Ang Ayun, galing. nag-resign na ako. Feeling ko, si mamay ay baker. Baker ni Sadyang Nim. Yes, binulog Sadyang Nim. Baka naman, itong apo ko. Oo, napakagaling mamay. Baka naman. So, yun na nga, puro girls, di ba? Puro kayo girls. And kayo, Sheena, sobrang dami. Kasi kami sa company namin, 4 lang kaming Pinoy. Hindi kami ganong kalaking company, pero matrabaho. Pero kayo, ang laki ng company nyo, di ba? Oo, malaki. Ano kami, 3 team. Ay, 4 kaming team. Paano 4 na Siguro mga 100 tingin mo, employees. 100? Wow, laki! Baka, oy, 100 plus? Nakikita mo yung lahat. Siyempre, hindi. Yung katim. Ano ba kayo? May yagan ba kayo? I mean, may night shift, may gano'n ba? Kaming, As in, ay, uuwi din lang talaga. Then, mag-OT yung iba, di ba? So yung 100 na yon is, naandun lahat sila sa araw na production na yon. So, malaki ang company nyo. Malaki nga. Ano ba yung gawa nyo? For export ba? Local? Export din ata. Kasi may mga ibang bansa na nagpapagawa. Kagaya sa amin din. Oo. Parang nagpapagawa din pa sa inyo. Oo, sa amin kasi kami yung gumagawa lang ng kimchi for US, Canada, Japan. Nagulat nga ako nung alam mo yung Sika Basura? Oo. Yung Shout out po. ang yaman na din nun sa Pilas, diba? Yung Sika Basura, yung inaano niya na collagen ba yun? Oo. Kabasura si Kuya, ano to? Si Kuya Ron? Oo. Kuya mo ba yun? Tropa yarn. Basta yun, yung inaano niya, kami ko lang gumagawa nun. Oo, pinapagawa lang din sa company. Wow! Alam mo, may sign. Yayaman kasi, no? May connection kayo ni Kuya Ron. Kuya Ron. Yung connection Ay, yung gamot. Di ba? Yung pinopro... Yung company. Talaga? Siya, diba? Yung wala si Ay, yung gamot na yon. Yung nagpagawa dito sa company namin. Sa inyo pinapagawa? Partner niya. Wow! Galing naman. Nakakatuwa. And Di ko lang sure pala. so, puro kayong halos gamot talaga. Supplements, mga collagen, ginemero. So, may free. Ano yun? May free sa amin. Ano yun? Di ba, usually, yon, chusok, solal. Ang daming mga sana all. Di ba? May mga mapapasana all ka talaga. Pero, Masana all pa rin pag cashier mo. may mga company kasi talaga na super galante. Totoo naman. Sa amin lang gamot lang. Isa Di ba? Yung iba, hindi naman po sa hindi naman sa parang paninira puri, pero may iba kasi company, may gift set na, may pera pa. May iba ko tropa, milyon. Or kaya, basta malaki. Meron. Diyos ko po, magdadasal ka sa po, lahat ng santo, hindi pa narinig. Oo. Sa amin, Oo. abutan. Hindi. Maano kasi, para siguro dahil yung sobrang higpit nila sa pera. Kaya parang feeling ko ang bilis nilang yumaman ng mga East Asian, especially Koreans, Chinese, kasi sobrang tight nila sa pera. Ako lang yung tight, pero sobrang tight nila. Oo, pati budget ko super tight. Oo, lahat tight sa akin. And ang tight nga nila na may mga company na, pero hindi naman lahat nga, may mga company na nagbibigay nga ng mga gano'n. Hindi natin lubos akalain na nandito na tayo sa abroad, malaki yung natin. Pero parang mas gipit pa tayo na. Totoo. Sa Pinas, Di ba? Oo nga. Hindi kasi, alam mo, yung sound natin doon, parang, sa totoo lang talaga, ulitin ko, pag yung sahod mo, okay, sumahod ka ng ganon. Padala mo lahat sa Pinas, wala ka ititira sa'yo. Ay, ang laki nun, be. Paldo ang re-receive doon.
Pero yun nga, pag may mga bayarin ka and ever, tsaka dito, again, parang ang hirap kasi minsan ipaano na, Ano, di ba yung nagtatrabaho ka dito, pero gipit ka kasi napadama oo mo na. yung lahat. At tsaka dito nga, hindi lang po Pilipinas ang Hindi na nagtataas, ako yun na. hindi lang Pilipinas ang nagtataas ang presyo. Oo. Girl, dito sa Korea, Diyos ko, ang mamahal din naman ang gastusin Pero dito. tumataas din yung sahod every year. Dinipil mo naman agad. Wait lang. Oo, dito tumataas sobrang tataas din ang presyo. Pero naman yung cost of living. Ang cost of living talaga dito, talagang, alam mo kung hindi pa kami naghati. Siguro kung wala kang ano, Walang. kang libreng bahay. Oo. Oo, feeling ko, kung libre, Ano, mas makakaipon. oo. Oo. Kung wala kang libreng bahay, hindi ka makakaipon. Yung mga libre bahay, libre accommodation talaga lahat, yun talaga po ang makakaipon. Pero kami po, dinadaan lang namin sa ganda-gandahan, dinadaan lang namin sa tawa, pero sobrang hirap po ng buhay. And hindi ba porket nasa abroad? Mahirap mag-ipon. Oo. It's a very big challenge talaga. Nasa din naman. Hindi. Nasa nature, nasa lahat, Talaga. Depende sa pangangailangan, depende sa sitwasyon. Kasi again nga, hindi naman lahat ay magkakatulad ng sitwasyon. May iba na nagtatrabaho para sa sarili lamang. May iba nagtatrabaho para sa pamilya. And sa pagkakaiba-ibang yon, syempre, iba-iba rin ka ng style ng kung paano ka makakaipon, di ba? Sa katulad natin na maraming pinagdadaanan. So, ba't tayo doon dumashi na nakakainis naman? And, ayun na nga, puro kayo, di ba? Puro nga sabi ko sa inyo, 100 kayo. 100. Ano mga lahi ang meron ng, aside from the Philippines, Filipino? Ano, Vietnamese, Maraming Vietnamese sa inyo. Nepal. Oo. Kila Marisa, Nepal. Oo. Bangladesh. Ayun na yung seven. Oo, may mga Thai, wow, na-mention ang Thai. Wala, ang kadalasan lang sa aming tayo mga ano, yung mga alba. Ay, gano'n. Ay, may alba pa rin kahit gano'ng karami ang tao. Ang madaming gawa ngayon eh. Pero, Talaga? Nag-aapapa-alba pa rin. And, working with the foreigners, syempre, this is our first time. First time mo, di ba, abroad? Di ba? oo. Di ba? First time namin to, And, working with the foreigners, and especially Koreans, paano ba? Ano ba yung adjustment mo? Dahil di ba nagtrabaho tayo sa Pilipinas, alam natin ang ugali ng mga Pilipino. Culture shock ka talaga, no? Culture shock pagdating sa company. Oh, ano mga culture shocks mo dito? Basta, yung ano, limbawa sa trabaho, yung kayang-kaya mong trabaho, pero dahil mga Korean yung kasama mo, mas bumibigat yung trabaho. Oo, pero alam mo yung pali-pali system dito? Sa kanila yung pali-pali system, pero parang ang bigat ng trabaho pag... Yung pali-pali system dito parang wala. At saka, ito ha, Depende sa'yo, kasi kung ikaw, mabilis ka, sa'yo na lahat iuutos. oo. Kaya dapat yung galaw mo, depende sa galaw nila. Yes. Isa pa, minagets talaga ako ha. Yung pali-pali system dito, di ba sa pagkakaalam natin, ay pali-pali lagi sabi ng mga Koreans. Na ang isip natin, sobrang bilis nilang magtrabaho. Girl, hindi. I just realize ha, kaya pala sila sinasabihan ng pali-pali kasi mabagal sila. Hindi, tsaka yung pali-pali system dito, para sa mga foreigner, yung pali-pali. Oo. Diba? Diba? Sa kanila, ayos lang. Pag same na nationality, I mean, parang Korean to Korean, di ba? Alam nyo yan, huwag kayo sinungaling. Sa kanila, parang hindi. Pero pag foreigners nga, doon ka bubulyawan. And dito, parang yung pali-pali nga, parang... Doon naman nga talaga na. Oo, totoo Pero naman. syempre, sa experience natin, mas mabibilis pa rin mga foreigner. Oo, sa inyo. Oo. Sa amin naman, parang maiisip ko, though meron naman kaming Koreans na mabibilis talaga magtrabaho, pero hindi lahat. Kaya, alam mo, kaya sila sinasabihan ng gano'n ng pali-pali, kasi nga mabagal sila. Totoo. Sa inyo ba, mga Koreans? Ganun din. Mabagal magtrabaho. Ano ba mga nagtatrabaho sa inyo, mga Depende patama? kasi yung bilis kasi nila, hindi maayos yung trabaho. Ay, baka wakati mo yan. Ay, hindi naman tayo maiintindihan. At saka, sige. Mabilis sila, pero hindi maayos yung trabaho. True ka dyan. Ganyan din sa amin. Kaya alam mo ba, sa totoo lang. Tapos, yung mga, halimbawa, yung pangit yung trabaho nila, pag may mali, sa'yo isa. Ay! Victim blaming! I've been there. Tapos, halimbawa, sila nagkamali, sasabihin sa'yo,
dapat ganito yung ano, ginawa. Dapat ganito yung gawin mo. Pero hindi mo man yung nagawa nila yun. Ganyan-ganyan sila. Ganyan-ganyan sila sa company. Isa pa doon sa... Ano pala ba to podcast or ano ha? Sira ano? Siraan niya tato bilang lahi. Eh, syempre, Pilipino, wala kang magagawa sa amin. Hindi, kasi alam mo baga, sa amin din, naranasan ko rin siya ha. Ang isa sa ugali ng mga Korean sa na-experience ko, victim blamer sila. Kasalanan nila, pero parang ipamumukha nila sa yung Nakasalanan mo. kasalanan mo talaga, be. Na parang ganun, parang ikaw yung mali, ikaw ang kontrabida, hanggang sa ikaw pa ang pupukpukin ng opisina. Oo. Kanya sa amin. Eh, hindi ko na i-mention, be. Baka naman, Huwag na tayo mag-mention. Pero Oo. ganun talaga sila. naranasan mo rin talaga? Oo. Paano? Ano experience? Anong pwede mong ma-share na parang na victim blame ka? Ano, isa kong ano, ganyan. Halimbawa, yung sa, ano bang example ko? Yung sa ano, yung tinapos ko yung machine. Ah. Siyempre, pag patapos na, binibilisan yung speed ng ano, agitator. Basta yung ano, yung part ng machine na yun, agitator. Eh di syempre, di ba, nakapagtapos na maglinis, eh di mabilis pa yung ano nun. Ikot. Yung setting. Oh, setting. Mabilis yung setting. Tapos, nung nag-ano na siya, siset na ulit siya ng panibagong gamot, ang bilis daw ng ano, nung agitator nga. Atik ba? Hindi daw yung pwede. Sabi ko, dapat daw, ano lang, mga 40 below lang, ay 30 below lang. Eh yung, ano ko, di ba, nung tinapos ko yung gamot, umabot siya ng 38. Pero sa tingin ko, okay naman kasi siya. Kasi, wala naman ng gamot eh, pinapabilis ko lang kasi para maubos yung gamot dun sa loob ng agitator. Eh, siya yung nagsimula ng gamot, dapat daw mababa. Eh, alam ko namang mababa talaga, pero hindi mo na ako yung nagsimula. Kailangan yung babaan. Oo, sa akin sinisi. Ganyan talaga sila. Alam mo yung parang, hindi, parang, maraming beses ka na ganyan. Maraming beses ka. Madami na. Pero minsan, hindi ako yung sinisisi, yung kasama ko. At saka, alam mo, Parang inaano ko sa kanila, ba't sila yung sinisisi, eh, hindi ba sila yung naggano? ito ba ang masakit? As a foreigner, language barrier, di ba? Hindi ka makapag-explain. May isa palang isang beses doon, yung, di ba, yung pag maglalagay ng gamot sa plastic, Oo. kailangan madami, madami pagpapunta ng, coating. Tapos maunti lang pagpupunta ng pujang, yung diretso na packaging. Maunti lang. Eh, kami, ng mga foreigner, alam namin yun. Kami ba naman yung sinabihan? Dapat ganito maunti lang yung sabi ko, alam po namin yun. Sinabi ko yun! Ginagawa po namin yun. Pwede po pa sabi sa sabi ko, tarun saram iyagi heju sa'yo. Sabi ko sa namin. Alam mo, nakakagigil yung mga ganyan na, Narinig ko sa nanay, inutusan ko daw yung terino namin. di ba? Mga adik ba kayo? Nakakagigil yung mga ganyan. Siyempre, kasi alam namin na ginagawa namin ng maayos. Oo. Kasi nakikita namin, kami pa yung sinasabihan. Di ba? Alam mo yung, Tapos ang sabi sa akin, sinabihan na ni Tim Jang. yung kayo yung maayos magtrabaho, tapos kayo pa yung, sisi na sa'yo. oo. Ba't ganyan kayo mga Koreano? Ang gigigil ako sa, mga nagbabalak pong magtrabaho dyan dito, syempre, i-ready nyo yung nyo. Kailangan malakas yung loob nyo. yes talaga. Hindi lang talaga katawan ang kailangan mo dito. Emotionally and mentally, kailangan strong ka. At hindi mo naman, kahit naman ganun, hindi mo naman kailangan manlaban, di ba? Yun nga sabi ko sa inyo, language barrier. Sobrang hirap mag-explain. Kaya kung ako sa inyo talaga, mag-aral po kayo kahit papaano ng Korean para makapag, ma-explain lang. Hindi ka naman makikipag-away kasi sinasabi ko nga sa inyo, be, tama man kayo. Mas lamang pa rin yung may alam sa Korean. Paanong lamang? Ay, oo, mas lamang yung... Hindi kayo masyadong papahirapan pag marunong. Yes, kapag marunong ka at saka yung nakakapagsalita ka, nakakaintindi ka, hindi ka nila didikdikin. Hindi ka nila pupunteryahin. Yan ang isa sa mga, ayun na nga, ikaw ba ay naka-experience as a worker dito, as a foreigner, di ba? Foreigner kami dito, and naka-experience ka ba ng bullying? Bullying? Siguro hindi man siya... Parang ganun na rin Kasi, siya. di ba alam mo yung, di ba lalo pa ngayon ang issue na yung... Sa mga foreigner kasi ganun, parang, halimbawa, yung sa amin, yung sa paglilinis. Example lang naman.
Ay, basta, parang ganun yung parang inuutos na sa'yo lahat. Yung, Oo. yung gagawin nila, ikaw nang Oo, ipapasa na yung trabaho. Parang hindi naman siya, pero parang ganun na rin naman. Pero hindi ka naman naka-experience na parang, wala naman physically, dahil syempre, hindi mo, yun nga, wala ka naman sinasabing, walang physically bullying. Naman. Hindi, alam mo ba, sa totoo lang, baka po kayo magulat ha. O sige, ano May yun? isang time kasi na naranasan ko, ginanon ako sa likod ng malakas ng nanay. Kasi baka po ma-misinterpretin nyo. Pero sabi nila, nga lang. Kagaya sa akin, si Pujang Nim. Di ba sobra akong batukan? Sobra ako. Yun daw ay love language. Ako, nagets ko siya habang lalo na ako tumatagal dito sa Korea. Magkaiba pa rin talaga ang bullying sa love language na yon. Kasi, nagets ko, sabi daw dito kasi sa Korea, kapag ang Koreans daw ay parang nagaganon ka, yun na, Sabihin, close siya sa'yo. bet ka niya. Parang close siya sa'yo, komportable siya sa iyo, okay lang kayo magbardagulan. Pero pag alam mo yung mga Koreans na hindi ka naman talaga nahahawakan din, ayun ang, oo. Eh sila, girl, lamog na lamog talaga ako sa amin. Yung sa akin, iniyakan ko yun. Pero, Noong una, oo, paano kasi, hindi man dahil sa... masakit. Masakit din naman. Kaso, nasa iba, may mga tao kasing iba. Naakala mo, Pero di ko pa kasi yun alam dati. at saka akala mo siguro noong una parang style ng bullying yon. Uwi talaga ako. Oo, noong araw na yon. Oo, uwi ako ng araw na yun. Ay, noong una nga, noong unang araw ko rin, Dati kasi maano yun ako yung pag... girl, oh my. Ang kibot mo lang. Oo. Ay, lang nila. Nauwi na agad ako. Ay, ganon. Pero hindi naman siya. Dati, takot na takot din ako kay Pujang Nim. Wow! Girl, nung una-una, iniiyak ko talaga siya. Tapos talagang ayokong magpakita sa kanya. Ang tapang niya! Oo. Girl, magkaaway na kami. Araw-araw kami magkaaway noon. Totoo ngayon, parang siguro na nagkakuhanan na kami ng ugali. Bilang yun nga sabi ko sa inyo, ang mga Koreans po, ma-physical sila. And magigets mo naman talaga kung ano yung bullying, di ba eh? Yung parang iba yung aura nila kapag mambubuli versus sa close sa'yo na ginagawa nga ng pambabatok or pangungurit na ganyan. And nagigets ko yun. And tawag dito, sana, paano ba natin to ipapasok? Pero yung nanay nga din na yun din yung kakalose namin. Kaso, inalis din sa akin. Inalis siya? Oo. Ay, bakit? Alam mo naman kasi yung mga Ay. chismis ng ibang nanay. Oh, tsaka mga chismoso talagang tao dito, Bi. Ata yung mga nagiging kaklose ko, nawawala. Girl, sila ang legit, chismosa, mga Korean. Totoo. Hindi yung sabi sa akin na wala sabi niya, huwag kang maniwala kasi sasabihin niyan sa'yo, magaling ka, pero sa ibang tao, sinasabi niyan, hindi ka magaling. Yes. Mag-iingat po tayo dyan, talaga. Pero, gawin niyo lang talaga yung... Oo. Basta kayo po ay magtrabaho ng tama, maayos. Kita naman na CCTV yan. Tsaka kahit ganun yung ginagawa, o yung parang huwag niyong di-ayusin yung trabaho niyo. Dapat Oo. maayos pa rin yung trabaho niyo. Oo, kasi pag ibabalik yan sa iyo for sure, pag dalong halimbawa, ginaganon-ganon ka, tapos tatamarin mo, parang gagantihan mo. Girl, sa'yo pa rin ang balik niyan. Ang karma parang... Kahit ginaganon ka, dapat ginagawa mo pa rin. Oo. At saka wag... Kahit naiinis ka, kailangan mo pa rin gawin naman Oo. Bukod sa respeto na rin natin sa kanila bilang tao, syempre, nagtatrabaho tayo dito, baka kasi gawan tayo ng masama. Kailangan mo maging matalino. Kapag nandito ka, kailangan immune ka na sa mga... Oo. Kailangan mong... Kasi araw-araw mo yun maririnig. Araw-araw mo maririnig yung pangalan mo. At yes, alam mo, naging part na ako na... Pero, isipin mo na lang. Girl, naging part na ako ng chismisan. Kung dati topic, girl, kachismisan ako ng mga sa amin. Wow. Kasi nga kakunti na ng Korean sa amin. Isa na nga ata sa production. Tapos po, the rest, puro Korean. Ay, puro na. Kami nakachismisan ni Madam. Yes. So, hindi ka naman pala naka-experience dito din talaga. Nakakababa yun ang loob, diba? Oo. Hindi ko naman sinasabing malakas na yung loob ko ngayon kasi hanggang ngayon nararanasan ko pa rin. Oo, diba? Kumaan tayo sa mga basta. So, ikaw, Sheena, di ba for 3 years ka dito sa abroad, di ba? Tagal mo dito na. And anong hobbies mo ba? Anong hobbies mo dito? Anong ginagawa mo dito? Anong hobbies ko? Di ka nagigitara ka, no? Gitara ako. Mahilig siya sa instruments. Hindi ako sa instruments, pero yung instruments, onti lang yung hilig sa akin. Ayan. Pero kumakanta ka ba? Talaga nga tayo Lagi tong nagno-noribang. Mahilig tong mag-noribang. Sa atin, ako yung
laging nag-aaya mag-nori. Ay, girl, mag-noribang tayo pagbalik ni Marisa. ni Inger. Ni Inger. Oo, mag-noribang tayo. Parang gusto ko Ay mag-noribang. naman, pero hindi ako. Oo, syempre. Pero oo. Ayun, At saka, weekdays. Pero, At saka, iseset ko rin ang schedule ko, be. Iseset ko rin ang schedule ko. Wow, para naman makapakabulip book ni Boyo. And, yun, bukod pa doon, anong ginagawa mo pag weekends, lumalabas ka, gumagala ka sa Seoul, saan ka ba madalas? pag nagsisola ko minsan. Catholic ka naman, no? Catholic ka ba? Nagsisimba. Nagsisimba ka? Pero hindi naman madalas. Pero pag pupunta ka. Kasi po, dito po sa Korea, meron pong may misa po na Philippine Mass every Sunday, 1:30 p.m. 1:30 p.m. Oh, di ba? Hindi pala simba. Hindi ka 1:30 p.m. sa Hewa Station. So, may simbahan po doon and Tagalog po yung sa Hewa Station. Oh. Tapos, syempre, every Sunday, nandun nagdadatingan ng mga Pinoy para po magsimba, magchismisan. And meron po doon mga stalls. Ng mga sama ng loob. Yes! Parang alam mo yung sa mga Hong Kong, 'di ba, may mga gatherings doon ng mga Yon ang gathering station namin ng mga Pinoy dito sa Hewa. So, doon makakatagpo ka rin ng mga tent na nagtitinda ng mga Pinoy necessities, especially Filipino foods nga na mga mahirap bilhin talaga. Sobrang hirap. Parang ang rare dito ng Filipino no? Alam mo yung dito, napansin ko, marami yung mga Thai, Vietnamese na pagkain or necessities. Pero Filipino, sobrang konti. Sobrang hirap papasokin dito ng Filipino. Doon mo lang talaga makikita sa'yo. Oo, sa Hewa. Tapos doon may mga karinderya po na Pasok ka ng Asian Mart, mga ibang live. Oo. Sa Asian Mart, kakaunti ang Pinoy doon. Kakaunti Pinoy na paninda, na pagkain. Kaya talagang sobrang hirap. And pupunta ka pa talaga doon sa Hewa. So, nagpupunta ka doon din pala. No? So, Pero hindi, minsan lang pag gusto mo. dito sa Korea, ano na ang mga malalayo mong narating? Kasama ka ba nung nag-Jolabukdo kami? Hindi. Hindi, no? Ang malayo kong narating. Busan. Kami nila Marisa. Si Oo. Busan is good. So, kasama mo noon si Ate Beb at si Marisa. Ate Jonah. Kasi yung unang dating, ay basta yung plano namin, lahat ng tower dito, pupunta namin. Oo. Narinig ko yon. Oo. Alam mo naman, ako, Nung natapos na namin, hindi namin nagala. alam mo yung goal ko, marating ko naman amang malalaking stations. Oo, alam mo, gusto kong babaan lahat. Alam mo, from dito, tapos sabi ko, di ka, may mga picture ako, may stories ako, nasa Seoul Station, or kaya sa ganyan. Girl, lahat ng station, gusto ko talaga babaan, para nga makapagpa-picture. Yun ang goal ko ngayon, bago ako umuwi. Yun ang gusto ko mangyari. So, oo. Wala ka rin yung Oo, and, sabi mo nga, Busan pinakamalayo. Hindi ka ba nakapag-Jeju or ano? Hindi pa, pero may gusto kong pumunta. Oo, ako din. So, dahil, feeling ko, Plane din kasi yung mahal ng pamasahe. mahal nga. Ay, meron may season naman yatang May season mura. na 200,000 won. Ha? 100. Kasama hotel? Balikan na din yun. Hindi kasama hotel, syempre. Airplane. Bakit parang may narinig akong 50 plus lang? Ay, 50 lang ba? Meron. Baka. You Ay, oo nga pala. Mga 50,000 pala. Oo. Hindi pala 100,000. Mahal na pala yung 100. Oo, mahal na. Mga ano nga. Baka kasama na sa 100 yung mga hotel. Nung nagtingin ako nung nakaraan, mga 30 pataas pala. Ay, girl, tara, minsan. Wow, tapos hindi naman natutuloy, be. Yan na naman tayo sa drawing na ayan, na hindi naman matuloy-tuloy. And, yun na nga, yung pa lang din naman halos, gusto mong, ikaw ba'y gala? Gala ka ba? Parang hindi ka gala. Kapag may nag-aya lang sa akin, Hindi ka sinasama kapag kami wait lang, ang chingorang ba ay gumala na nakasama ka? Hindi pa. hindi pa. Ay, Hindi pa, girl. meron na. Yung Seoul pag- Tower. Nabunga ko. What? Nabunga ko lang. Alam nyo guys, kung saan ang bunghakol? Ito na natin na gala. Diyan lang sa Dito lang, barangay namin. Hala, hindi ka ba nga pala nakakasama sa Sige, sa susunod. Oo, maggala naman ulit tayo mga chingurang. Shout out po, ha? At saka, i-schedule ko talaga, pag talaga tayo gumala, hindi ako papasok ng Sunday. Magpapaalam ako. Makagala lang tayo. Tsaka ikaw naman, Sheena, gusto rin... Wala sa'yo, busy mo lagi nga. Sheena, gusto naman kita din makasama. Ang hirap nitong biyabitin sa mga galaan. Sa totoo lang gusto, si Sheena ay isa sa feeling ko, kasi isa ka talaga sa una ko naging friend dito.
Oo, nabuo yung grupo natin dahil din sa akin. Wow. Yes! Oh, Hindi dahil sa akin na, pero Oo. ako kasi yung una mong nakilala. Hanggang oo. sa Nag-branch out Oo, na. na ano natin si Marisa, hanggang Oo. nagpunta si Jane, tsaka si ano, Oo. Sina Ate Elves. si Ate Els. Tapos yung, Si Ate Elves ay maraming friends, di ba? Oo. Na nagdikit-dikit na kami hanggang sa nabuo ng Chingurang. Yung Chingurang kasi. Hello! Nga si Sheena pala ang best friend ko! Ay, hindi pala ako. Si Beb pala yung Ang una ko? Pero sa ating kasing Chingurang, di ba, nag-keep tayo sa Mom's Touch kasama ko si Beb. Kakilala. Ay, wait lang. Oo, alam niyo ba kung pa... Hindi mo siya kakilala mo yung kakilala niya. Oh, hindi ko kilala. Basta, dead ba ko lang to dati sa Mom's... Sinong tinotropa ko doon dati? Sinong binabati ko sa Mom's Touch? Yung mga kabatang ganyan mo. Sino? Si Ate Beb. Si Ate Beb. Si Beb, yung kasama mo ata, kakilala ni Beb. Ay, ganito. Oo. Yung kasama ko ay katrabaho ko sila Ate Grace. Nakasama na ni Ate Beb. So sila ang magkakakilala bilang Pinoy. Tapos ako bit-bit ng mga Ate Grace. Siya bit-bit. Kasama Oo. na ni Beb. Hindi ko talaga ito una binabate. Kasi sabi ko, parang ang suplada naman ito. Parang siya yung suplada, hindi niya ako pinapansin. Si Beb lang Hoy! pinapansin. Hoy! Hindi kita pinapansin? Parang humelo ka lang. Showbiz! Hindi. Pero hindi ka talaga hindi talaga to introvert. Kasi, yung pangalawa, di ba, nagkita na tayo. Oo. Diyan lang. Hoy! Wait lang. Oo. Oh my God. Dito ko may 7-Eleven. Tapos, Oo. ang close na natin. Nag-usap. Oo nga, second lang pala natin yun. Ako lang yun, di ba? Oo. Ako lang yun. Si Marisa. Kasama din pala si Marisa. Saka naging friend ko na si Marisa noon. Yun ang starting ng ano namin. Yung Thank you. Hindi. Ako pa lang kasi nagkwento ka sa akin. Sa akin mo lang kwento. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Basta nagkwentuhan tayo, parang yung parang matagal na tayong magkakilala. Oo. Nakwento mo na sa akin yung mga, basta iba-iba. Oo. Hanggang sa bumalik kami, Ah. ako na si Marisa. Ay, oo. And, yun, nagtuloy-tuloy na, di ba? Nagtuloy-tuloy na lalo kami nagbanding-banding. So, hanggang doon lang yung dapat Chida. Huwag na tayo lumayo sa... So, parang siya nga yung talaga isa sa kaunahan kong nakilala na friend. Tapos, dumami lang ng dumami kami hanggang sa nabuo na yung Chingurang. Hanggang sa punta na kami dito sa Biden. Yes, tumatambay talaga sila every weekend. Hanggang sa dumami na Oo. Tanda ko pa nung birthday ko, 'di ba? Na dinala nila ako Pero ng malaking bagay din yung nag-i-school tayo kasi dun na. Oo, sa school kami nagkadamihan ng friends, 'di ba? And syempre, sa school, bukod sa mga foreigners na makakasama mo, yung pang mga kapwa Pilipino na makakasalamuha mo, magiging friend mo rin doon, 'di ba? And Matalay ba ako? ha? Matalay ba ako? Hindi, tahimik ka kasi. Kasi sa akin, pag tahimik at hindi mo ako binabate, parang Kasi nga, di ba nga, ako nga, alam niyo ako, mabati ako sa tao, tapos, ibig sabihin, parang alam ko sa sarili kong mabait ako. ako kasi kapag naka-close ko na yung tsaka na ako madaldal. Ah, Minsan madaldal ako unang nangangausap, pero pag kaya, sunod, hindi na ako, nahiya na ako. sabi sa akin, pwede na daw akong tumakbong mga konsyel dito. Kasi, doon nagpunta kami ng Mas kakilala mo, girl, nagpunta kami ng Jonju nga, yung parang may kakilala ako doon. anong John Joe yun, di ba? Jonju, doon sa Mechola Bukdo. Ay, May kakilala ako. Sabi, kahit saan kaya tayo magpunta, may kakilala ka. So, yun nga, si Sheena, nung una akala ko, hindi siya friendly. Kaya hindi ko siya inaatake. Parang, ay, ano ba yan? Hindi mo lang bumabati yung babaeng ito. di mo inakala ko pala yun. Yes, hindi ko yun. Tsaka mabait, promise, isa si Sheena sa mga kaibigan ko. Syempre, Chingurang, di ba? And yung iba ka pang friends. Pero si Sheena, kahit hindi man kami yung palagi magbanding, tingnan mo, ang tagal natin hindi nakikita, pero, hindi lang naman to for the podcast, pero hindi kami makakapagkwentuhan ng ganitong yung tono namin kung hindi ako komportable kay Sheena. At saka komportable silang pumasok dito sa bahay ko. Kaya siguro talaga nakwento mo sa akin. Kasi ganito na tayo agad mag-usap. Sheena! Char lang yun. Wala po yun. Cut direct. Cut direct. And tawag dito, yun nga, isa siya sa mga friends natin na talagang I'm so happy na na-meet ko siya dito. Ano naman, lulubog, lilitaw talaga ako. Pero, Oo. dito pa
rin. Pero naiintindihan naman namin siya kahit siya si walkout girl or si lulubog lilitaw. Nag-walkout ka na ba dito? Sa akin, Nag-walkout ka na dito? hindi pa. Hindi pa naman. Pero winalkoutan ko siya. Paano? Ano po, wag niyo pong ipaprank si Buyo kasi matampo niya. Ano nga ma-eksena na winalkoutan kita? Kunwari ko lang kasi hindi kita kinakausap. Oo. Ay, Hindi pa po yun sa amin. Umuwi talaga dito. Sa bahay nila. doon sa apartment nyo, no? Kaya may pupuntahan pa tayo nun eh. Tapos hindi ka na sumama sa amin Oo. kasi umuwi ka na. Hoy, masama ang loob ko noon. Oo, matampuhin talaga ako. Totoo. Diyos ko, hindi pala pwede ang dalawang matampuhin. Hindi. Yung inanuhan ko lang yung tanong mo. Yung parang sinabayan ko lang yung Oo. tanong mo. Parang sabi mo, kausapin mo, ba't parang hindi mo ako kinakausap? Hindi natuloy kita kinakausap kasi pinaprank nga. Oo, nang paprank siya. Kaya wag niyo kayo... Yung kahit walang video, pinaprank ko talaga si Boy. Ganyan ang mga tropang yan. Ang gagaling magkakaiba sila ng karakter siya. Si Ate Marisa, si Ate Jonah. Ang gagaling nilang manginis. Siyempre, kwento ko to. Ako yung bida sa story akong to. So, ako yung biktima nila. But, yun nga, I really love my friends. Yes, lalo ng ating first guest na si Sheena na ang hirap nito mapapayag ha. Parang alam mo, Parang hindi mo naman ako hindi. Parang alam mo, syempre gagala, di ba? Alam mo yung parang ang hirap dahil gusto mo magpahinga. Tsaka, yun nga, hindi siya palalabas. Hindi siya yung tao na parang super meet ng tao. Yung parang alam mo yun. Pero, nagawa ng paraan ni Sheena na pumunta dito at mag-guest sa atin. Siya nga kauna-una natin. May rin kasi no. Yung may rin ako sa Oo. Parang kasi tayong Ano? yung gustong maganyan-ganyan. Ay, gusto- Baka siguro Ay, gusto mo rin din talaga. Oo, nung pa. So, feeling ko ito ang magiging Dati gateway. pa Magiging gateway Pero to. hindi ko siya, Try mo na, Sheena. kasi parang ang hina ng loob ko. Marami rin namang ganyang content creators, especially dito sa Korea, na parang alam mo, mahinahon sila magsalita. Hindi sila yung galaw-gaw na kagaya na pwedeng host sa comedy bar, yung parang gayon. Naalala ko tuloy nung dati yung mga pamangking ko. Oo. Nagbibideo ako, inaaya ko yung palaro lang. Alam mo yung bumili ako ng scratch it. Ay, yung scratch. Oo. Oo. Ko sila yung Bote. battle. Oo. Pag natayo nila, may isa silang scratch it. Oo. Tapos naka-video yon. Oo, naka-video yun. Tapos kung yung halimbawa, na-scratch nila, may pera. Sa Oo. kanila na yun. Mga 500. Oo, pero, syempre, scratch it yun. Parang hindi ka manalo ka. Kung balik lang yung taya, di sinama ko sila sa bayan, nag-ice cream kami. Naggagamit siya. Parang ako. Hindi naman siya in-upload din yung ganyan. Hindi, try mo lang, Sheena. At tulad ko, tinan mo naman ako. Tuloy-tuloy lang ako hanggang mali mo makasulot tayo ng isang video or kaya ng isang bagay na makakapagpa-click sa atin. So try mo lang ulit. Tingnan mo ako, wala akong katigil. Baka yung walang buhay yung... Hindi. Or gamitin mo yung talent mo. Ang talent ko? Ay, na lang mag-voice over. Voice over, 'di ba? O Ay, ano? alam nga ako eh. O ilabas ang talent, Sheena. Anong talent ni Sheena? Hi guys, nandito nga ako ngayon sa bahay. Kasama ko nga pala si Boy. Ay, wait lang. Nagpo-podcast nga pala kami. Effects ba yun or tono tono talaga nila? Totoo, hindi ko alam. Hindi, tono lang nila yon. Parang... Sinasadya nila yan? Sinasadya nila yon. Hindi ko alam, promise. Yung mga nagagayon. Oo. Tono pala. Sinasadya pala nila yon. Yung hello, yung parang alam mo yung... Pero wala akong problema dun sa mga... Oo. Ay, kala ko effect siya. Hindi. Try mo na. Kaya mo naman pala yung ganyan. Ako kasi parang feeling ko hindi ako pwede sa ganyan. Kasi Joke lang. basag yung boses ko. Yung boses ko, alam mo, pang pwedeng, host ng barangay. Ito naman. Try mo na, Sheena. Try mo na. Walang masama, diba? Walang masama. And, ayun na nga, guys. Si Sheena nga, again, ay isa sa mga EPS girls na nangarap before na, lagi sabi natin before na 1 in a million yung girls na 1 out of 10. Tapos akalain mo yun, sa hirap na
sa hirap daw makapunta yung babae nakapunta. Tsaka isa pa, di ba? Lagi sasabihin ko ulit, 1 out of 10. Pero puro kay babae. Oo nga, pero hindi mo rin naman kasi masasabi pag hindi mo ta rin eh. Oo, parang, Anong mo, ikaw din yung... Oo, anong advice mo? Anong advice mo para sa mga EPS na babae na lang, advice di ko, ba? halimbawa, pag gusto nyo talaga, gawa kayong paraan. Gawin nyo talaga. Kasi paano nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. Diba? Ako nga, hindi ko nga akalain na na makakapunta ako dito. Hindi ko rin naman ginustong pumunta dito. Yung parang nagkataon lang na-encourage ako. Tapos ayan, nandito na rin ako. Diba? Talagang kung para sa iyo din, para sa iyo. Tsaka, Kahit madami pa kayong pagdaanan kung para sa'yo, oo. Tsaka kung walang masamang trabahuhin. Kasi sabi nga niya, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman, hindi mangyayari. And talaga naman, kapag hindi ka nag-exam, hindi ka makakarating dito. Kapag hindi ka nag-aral, hindi ka makakapasa. Iba nga, ang dami ng bus nag-take. Nakapas. Oo. Kaya kayo, especially girls, wag po kayo mawala ng pag-asa na lagi naririnig nyo, lalaki lang na-hire. Oo. Babae, girl. Tapos sa company niya, puro pa babae na Pinay ha. Tapos mga babae na foreigner. Sobrang dami nilang babae. So parang isa na tong example. Kaya nga, alam mo ba to? Kaya inuna rin kita. Kasi sabi ko, parang feeling ko, ang sarap mag-guess ng babae kasi parang ito ay magiging isang inspiration para sa mga babae nating EPS aspirant na mas lalong magpursige. Dahil syempre parang kung ang interview ko ay puro lalaki, lalaki na yan madaling makuha ang lalaki. Pero yung babae na sobrang hirap, 'di ba? Sobrang hirap. And ang hirap din naman ang pinagdaanan mo. So talagang parang magiging inspiration si Sheena sa inyo guys na oo, hindi talagang magiging inspiration ka kasi isa ka sa mga dating naniwala sa 1 out of 10, 'di ba? So ayun nga guys, please wag kayo mawalan ng pag-asa, babae man, lalaki, bakla, tomboy, lahat walang pinipili si Lord. Kung para sa iyo, trabahuhin mo lang, gagaydan ka ni Lord. And please, don't forget na mag-pray din naman. Talaga. Prayers really works. Lord, shout out. Patawad po! Gigigil ako sa'yo, Lord. And, Pray lang kayo ng pray na oo. punta dito. Oo, talaga. Kahit hindi lang naman Korea, kahit sang bansa, di ba? Or kahit sang trabaho talaga, kung para sa iyo. Para sa'yo, kailangan mo nang itaray. Oo, walang masama. And ikaw, Sheena, di ba, medyo matagal-tagal ka na nga dito. Ano ba ang gusto mo pa sanang mangyari? Dito? Hindi mo pa naman napaplano yung extension na sincere, di ba? So, sa natitira mong panahon, wow, para namang pasaan tayo, ano yung parang looking forward ka na parang, sana ganito, sana, I mean, para bang, Saan sa company? hindi, parang sa buhay, parang, Sa buhay ko? Ay, di ba ngayon, maunti na lang yung ko. Parang nag-iisip na ako yung magtayo ng business sa Pinas. oo, Kasi, hindi ko alam kung magtutuloy nga ako. oo, Or, tatapusin ko na yung contract ko. Madami. oo, marami. Actually, lahat naman talaga, parang, hindi mo lang talaga mababaka sa tao, pero napakarami Hindi ko naming, rin kasi masasabi kung kung tutuloy ako or di ko kasi alam kung masisincere din ako. oo. Pero nagsisincere naman sa inyo, di ba? Nagsisincere, pero depende rin kasi. Oo. Pero okay ka naman. Halos kadalasan nagsisincere. Kadalasan naman. So, sana masincere si Sheena. Pero sana, Mahirap din kasi sa amin alam mo ba, mahirap din naman kahit saan, pero alam mo ba, naiisip ko, ako rin, di ka, pagod na pagod ako sa amin. bahala Pero na. may isa akong, si Lord. Bahala na din pala. May naiisip ako, kailangan maging matalino tayo sa desisyon. Lalo pa ngayon ang economy ng Korea is medyo, sabi daw, declining daw. Sabi, at ang dami ko naririnig na nagsasarang company. Girl, sa pagsasara ng companies na yan, baka dumating yung time na yung mga nababakante dito, ipasok sa mga companying luma at wala nang maging hiring soon. Hindi ko naman po kayo dinidiscourage ha, pero
kailangan maging matalinong mag-isip ng mga narito sa ngayon dahil baka dumating yung time na hindi na kumuha ng empleyado sa mga bawat bansa dahil nga konti na lang yung mga buhay na company. So sana kung may pagkakataon naman na na mag-extend ka Sheena kasi bata pa rin naman tayo, 'di ba? Iniisip ko rin naman siya. Kasi nga, wala pa rin naman akong talagang ipon Oo. na madami. Same. Huwag naman natin sabihin pero sa totoo lang, ang hirap po mag-ipon, di ba? Nandun pa rin kasi tayo sa pagdadalawang isip nga. Oo. Sa mga nangyayari sa company. Hindi naman kasi araw-araw gusto mo. Kung gusto ko talaga, dahil wala pa akong naiipon, talagang magsisinsin. Oo. Pero depende rin kasi sa sitwasyon kung anong mangyayari. And Paano na siya. hindi naman araw-araw ay solid yung decision mo na uuwi ako or mag-extend ako, di ba? So, araw-araw, iba-iba. Oo. Kailangan mo na ng 3 years and 4 years and 10 months pag halimbawa natapos ka na. Ba't hindi mo pa makakayanan ng Oo. Kaya Pero malay mo kasi mag-iba yung ihip ng hangin. Sabi mo pa nga, bilog ang mundo, di ba? Maisipan ko na lang, magnegosyo na lang ako sa finance. And yun nga, sana, ikaw, ano na lang ang manifestation mo? Ano na lang ang advice mo sa sarili mo? Sa sarili ko? Habang narito ka pa, anong gusto mo pang Advice advice? ko sa sarili ko, kailangan ko sigurong tatagan lalo yung yung loob ko. Tapos wag maging ang inisin ko na kasi ngayon. Tapos, Part na hataan ko kasi. lang yung pasensya ko. Tapos, matuto na akong mawak ng pera, ganyan. Kasi, maunti na lang yung time ko. Oo. Kailangan matuto na ako mag-ipon. Ganyan. Oo. And, ayun nga talaga. Sobrang hirap. Sa konti nating Ito na lang dito yung sa konti nating panahon na lang na natitira sa natin, sobrang parang hirap. Nakaka-pressure. kasi alam ng iba na napaka-overthinker ko. Oo. Tsaka, nakaka-pressure naman talaga. Sa totoo lang, nakaka-pressure po na Ang daming natakbo sa isip mo. Kaya puyat din ako look at my face. Puro ako pimple, kaiisip every night. So, Tinatry ko na wag na ako maging yung negative, yung ma-overthinker. Tinatry ko naman. Kahit pa paano naman. So, ayun na nga guys. Marami tayong narinig na medyo napahaba yung chikahan natin with Sheena. And but actually, sobrang gipit pa rin. Sobrang ikli pa. Para sa akin parang ikli pa rin naman ito. Parang ang kulang pa rin ang chikahan namin ni Sheena. Pero at least meron na po kaming na-share sa inyo na mga experiences niya dito sa Korean experiences ko. And sana ito ay maging start maging inspiration po sa inyong lahat na maging na makapagtrabaho din abroad at mas maging matibay pa sa buhay. So, ayun nga guys, please welcome again my first guest sa ating podcast, Sheena. So, again guys, meron ka bang gusto mo ipa-shout out or kaya i-plug na mga social media accounts? Wala naman. Pero gusto kong i-shoutout yung family ko. Shout out na nasa. Shoutout sa nanay ko, tapos sa kapatid ko, kay Rio, tapos sa asawa niya, Jonah, at kay Kali. Tapos, yung sa kapatid ko, kay Ate Joy, tsaka kay Christian, mag-ingat kayo. Pag-pray niyo po yung kapatid ko at yung mga nasa Middle East. Yes, Kasi naku. Nakakatakot. Nakakatakot. Sana po ay safe ang lahat ng tao, Filipinos and even the foreigners, lahat ng tao sa mundo, sana po ay maging okay tayo palagi and maging safe, healthy, no? So, Sa yung mga nagbabalak pumunta dito, maniwala lang kayo sa sarili niyo, makakapunta rin kayo. Napakaganda naman naman ni Sheena. So, ayun nga again guys, please, kung gusto mong social media accounts mo, gusto mo magpa-follow? Hindi na, basta Yes, pwede, basta kung gusto niyo po siyang i-follow, please follow Sheena Bueno. Sheena Marie Beno. hindi na,
Okay lang. Oh, di wag na daw. So again, please guys, please follow my social media accounts, Buyo Imnida sa TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram. And please, don't forget to like, share, and subscribe sa aking mga videos. And sana po, mas marami pa ang suporta sa atin, mas marami pa tayo pagsamahan. At sana, pinakamalaga, sana nag-enjoy kayo sa ating first episode or sa second episode ng ating podcast na may guest na tayo for tonight! Yes, kasi gabi nga natin ito sinunod. So, for tonight, ang gagamitin natin. And please, sana supportahan niyo po ako para mas lalo po ako magkaroon ng eagerness para magpatuloy dito. Kasi this is my dream na magsarap ng camera. So, again guys, always be safe, always be healthy, and always be happy. Buyo Imnida. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay dito sa ating podcast for tonight. And that's all for tonight. Have a good night. Bye-bye. Bye po. Sheena, thank you. Nakakainis. Thank you.